Alam mo ba na bago pa tayo magkaroon ng Netflix, YouTube o kahit comics, may storyteller na tayong inaabangan? Hindi siya influencer, hindi siya celebrity. Isa lamang siyang lola na gabi-gabing naghahatid ng hiwaga, aral at pag-asa sa pamamagitan ng mga kwento. At bagamat kathang isip lang ang karakter na ito, naging tunay ang epekto niya sa napakaraming Pilipino. At ngayong buwan ng wika, mas mahalagang balikan ang mga kwentong ito. Dahil dito nakaugat ang ating kultura, ang ating imahinasyon, at ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Maligayang pagbalik sa ating palabas, kung saan ang bawat pahina ay may kwento, at ang bawat kwento ay may aral. Ako po ang iyong lingkod na si Tessa Saavedra. Samahan ninyo akong muling magbukas ng panibagong aklat dito lamang sa isang pahina, isang kwento, isang aral. Ang sarap pala magbasa. Bago tayo magsimula sa aking unang espesyal na episode para sa Buwan ng Wika, kung naniniwala ka na mga kwentong Pilipino ay karapat-dapat na mabasa, mas marinig, at mas maipasa sa susunod na henerasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang podcast na ito. Dahil minsan, ang kwentong sariling atin, ang siya rin nagpapaalala kung sino talaga tayo. At ngayon, simulan na natin. At sisimulan natin ang palabas na ito sa pagkilala kung sino ba talaga si Lola Basyang. Kapag naririnig natin ang pangalang Lola Basyang, iniisip natin agad ang isang mabait na lolang mahilig magkwento sa kanyang mga apo. Pero alam mo bang hindi naman talaga siya totoong tao? Si Lola Basyang ay isang katang-isip na karakter na nilikha ni Severino Reyes, na kilala rin bilang ama ng sarswelang Tagalog. Ginamit niya ang katauhan ni Lola Basyang upang gawing mas personal at mas makulay ang bawat kwento. Para may isang lola na mismo nagkukwento sa bawat pamilyang Pilipino. Nagsimula ang mga kwento ni Lola Basyang noong 1925, nang unang mailathala ang mga ito sa magazine na Liwayway. Hindi lang layunin ni Severino Reyes na magbigay ng aliw. Nais niya maipasa sa susunod na henerasyon ang mga alamat, kwentong bayan, at paniniwala at pagpapahalagang Pilipino. Sa madaling salita, ang bawat kwento ay hindi lamang libangan. Isa itong bahagi ng ating kasaysayan. Sa bawat aklat ni Lola Basyang, makakakita tayo ng mga prinsipe, mga mahiwagang nilalang, mga kahariang puno ng hiwaga, mga kwento ng pag-ibig, pamilya at sakripisyo. At higit sa lahat, mga aral na hanggang ngayon ay may saysay pa rin. Hindi man laging masayang katapusan, halos lahat ng kwento ay nagiiwan ng isang tanong o isang aral na maaari mong dalhin sa totoong buhay. Hindi natapos ang kwento ni Lola Basyang sa mga pahina ng libro. Nakapaglakbay din siya sa telebisyon, sa animation, at maging sa pelikula. Patunay lamang ito na ang magagandang kwento ay walang expiration date. Maaaring magbago ang paraan ng pagkukwento, pero ang mensahe nito ay nananatili. Pero bakit nga ba mahalaga pa rin ang mga kwento ni Lola Basyang? Sa panahon ng 30-second videos, instant entertainment at walang katapusang scrolling, pinapaalala sa atin ni Lola Basyang ang kahalagahan ng paghinto at pakikinig sa mga kwento. Dahil ang kwento ay hindi lamang para sa libangan. Ito ang paraan ng bawat henerasyon upang maipasa ang kanilang kultura, mga paniniwala at mga pagpapahalaga. At sa totoo lang, pakiramdam ko mas kailangan natin ito ngayon. Sa panahon na tila mas nahahati mga Pilipino dahil sa politika, social media at iba't ibang paniniwala, madali nating makalimutan na bago pa tayo naging magkakaibang kampo, iisa ang ating pinanggalingan. Ang nagustuhan ko sa librong ito ay hindi lamang ang mga kwento. Mas nagustuhan ko ang paalala nito na ang pagiging Pilipino ay hindi lamang tungkol sa wikang ginagamit natin. Ito ay tungkol sa malasakit, sa pagtutulungan, at sa pagpapahalaga sa ating kultura. At sa pag-alalang mas mahalaga ang ating bayan kaysa sa anumang kulay o panig. Kaya ngayong buwan ng wika, magandang balikan ang mga kwentong minsang humubog sa ating pagkatao.
Kung may isa man ako hindi nagustuhan sa librong ito yung pagkakapareho ng ilan sa mga tema at banghay na mga kwento. Mapapansin mong may mga elemento na paulit-ulit lumalabas, tulad ng mga hari, prinsesa, sumpa at mahiwagang nilalang. Pero naiintindihan ko rin kung bakit ganun. Dahil marami sa mga ito ay hango sa mga alamat at kwentong bayan, kaya natural na magkakapareho ang ilang tema at aral. Hindi naman ito naging malaking hadlang sa pagbabasa, pero may mga pagkakataon nagiging predictable ang susunod na mangyayari. Para sa akin, bibigyan ko ang kwento ni Lola Basyang ng 4 out of 5 stars. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil napakahalaga na ambag nito sa panitikang Pilipino. Sa kabila ng pagkakapare-pareho ng mga kwento, hindi maikakaila na ang mga kwento ni Lola Basyang ay isa sa pinakamahalagang pamana ng panitikang Pilipino. Hindi lamang dahil sa hiwaga ng bawat salaysay, kundi dahil sa kakayahan nitong ipasa ang kultura, pagpapahalaga, at imahinasyon mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At marahil, iyan ang tunay na mahika ng isang magandang kwento. Hindi lang ito binabasa, ito'y naaalala at ipinapasa. Kasi sa bawat salitang noong unang panahon, may kasaysayan, may kultura, may aral, at may bahagi na ating pagkataong Pilipino. Kaya ngayong buwan ng wika, huwag nating hayaang tuluyang mawala ang kwentong minsang bumuo sa ating pagkakakilanlan. Dahil habang may nagkukwento at habang may handang makinig, pananatiling buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Ako nga pala muli ang inyong lingkod na si Tessa Saavedra. Samahan niyo ako ulit sa susunod na episode dito lang sa Isang Pahina, Isang Kwento, Isang Aral. Ang sarap pala magbasa.